Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakaroon tayo ng problema na ang bagay ay nakakaranas ng mga puwersa na ang mga puwersang ito ay pwedeng i-cancel at magbibigay ng net force na equal sa 0. At ang bagay na ito ay walang acceleration. May mga pagkakataon na ang bagay sa problema ay mayroong puwersa na ang net force ay hindi 0. Ang bagay na ito ay magkakaroon ng acceleration patungo sa direksyon ng net force. Halimbawa, ang mga STEM students ng MNHS Main Senior High School ay nagdisenyo ng model rocket na may mass na 105 kilograms. Nang ito ay kanilang subukang paliparin, ito ay lumipad sa ere na may acceleration na 50.0 meter per second squared. Ano kaya ang magnitude ng puwersa na tumutulak sa rocket paitaas? Una, tukuyin natin ang mga puwersa na umiiral sa rocket. Ang weight nito na equal sa mg at ang puwersa na tumutulak sa rocket pataas na tatawagin nating thrust. Tapos ay iguhit natin ang free body diagram. Ang mga puwersa ay nasa y-coordinate, kaya ang net force ay sigma F sub y. Dahil ang rocket ay kumikilos, ang net force ay hindi equal sa 0. Ito ay net force equals F plus F sub g. Ito ay equal din sa MA. Pwede na nating matukoy ang net force. Ang mass ng rocket ay 105 kilograms at ang acceleration ng rocket ay 50.0 meter per second squared. Ang net force ay 105 kilograms times 50.0 meter per second squared. Yan ay 5,250 newtons. Ang net force ay 5,250 newtons. At ang net force ay equal sa F plus F sub g equals 5,250 newtons. Ang F sub g ay equal sa mg. By direct substitution, ang m ay 105 kilograms at ang acceleration due to gravity ay negative 9.8 meter per second squared. Ang 105 kilograms times negative 9.81 meter per second squared ay approximately negative 1,030 newtons. Dahil tukoy na ang net force na umiiral sa rocket at ang weight ng rocket, maaari na nating matukoy ang thrust. Thrust plus F sub g equals 5,250 newtons. By direct substitution, ang weight ay negative 1,030 newtons. Mag-add tayo ng 1,030 newtons sa magkabilang bahagi ng equation. Ang 1,030 newtons minus 1,030 newtons ay 0. Ang 5,250 plus 1,030 newtons ay equal sa 6,280 newtons. Paano kaya kung ang rocket ay umabot na sa outer space? Hindi na ito naapektuhan ng gravity ng mundo. Maaari mo bang tukuyin ang force na umiiral dito? At maaari mo rin bang tukuyin ang net force sa rocket kung ito ay mayroong acceleration na 65.0 meter per second squared nang ito ay makarating sa outer space? Halimbawa naman ay kailangan nating iparada ang isang SUV sa isang rampa. Subalit hindi natin napansin nang dahil sa kapabayaan
ng dating gumamit ng rampa, natapunan ito ng sangkaterbang langis dahilan para ito ay maging sobrang dulas. Dahil sa sobrang dulas ng rampa, ay ipagpapalagay natin na ito ay frictionless surface. Dahil dyan, aasahan natin na ang SUV ay dadaos-dos sa rampa. Ano kaya ang acceleration ng pagdaos-dos ng SUV kung ito ay may bigat na 2,500 kilograms at ang rampa ay nakaanggulo ng 35 degrees? Una, tukuyin muna natin ang mga force na sangkot sa problema. Ang gravitational force na siyang weight ng SUV at ang normal force na itinutulak ng surface ng rampa sa SUV. Ito ay perpendicular sa surface ng rampa. Tapos, iguhit natin ang free body diagram. Magiging mas madali kung iaayon natin ang x-coordinate sa surface ng rampa. Pansinin natin na ang anggulo ng rampa ay katumbas ng angle sa pagitan ng F sub g at y-axis. Ang F sub g ay mg. Tapos, tukuyin natin ang mga components sa bawat coordinates. Ang normal force ay nasa y-coordinate at wala itong x-component. Sa F sub g naman, gagamit tayo ng trigonometry. Ang x-component ng F sub g ay ang opposite side, kaya ito ay fg sin theta. Ang y-component ng F sub g ay ang adjacent side, kaya ito ay fg cosine theta na ang orientation ay negative. Ang net force sa x-coordinate ay F sub g sin theta. At ang net force sa y-coordinate ay n minus F sub g cosine theta. Ang SUV ay kumikilos sa x-coordinate, kaya ang net force ay equal sa ma sub x. Subalit ito ay hindi kumikilos sa y-coordinate, kaya ang net force ay 0. Ang F sub g ay mg. Kaya ang mga fg sa mga equation ay magiging mg. Sa ikalawang equation, mag-a-add tayo ng mg cosine theta sa magkabilang bahagi ng equation. Ang mg cosine theta minus mg cosine theta ay 0. Tapos, i-divide natin ng g cosine theta ang magkabilang bahagi ng equation. Cancel ang g cosine theta over g cosine theta. Ang m ay equal sa n over g cosine theta. Gamitin naman natin ang ikalawang equation. I-substitute natin ang unang equation sa mga m. Tapos, i-divide natin ng n over g cosine theta ang magkabilang bahagi ng equation. Makakancel ang mga n over g cosine theta divided by n over g cosine theta. Ang acceleration ng SUV ay g sin theta. By direct substitution, ang g ay 9.8 meter per second squared. Positive ang gagamitin natin dahil ang SUV ay mag-a-accelerate sa positive x-axis. At ang theta ay 35 degrees. Ang 9.8 meter per second squared times sin 35 ay 5.6 meter per second squared. Ang SUV ay dadaos-dos ng 5.6 meter per second squared. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!